Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pagpalag. Pinalagan po ni Representative Garbin at ni Representative Marcoleta. Ito pong ginagawang impeachment sa Vice President, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Unahin po natin si Representative Garbin, ang kanya pong pag-question at pagpalag sa ginagawang proseso ng impeachment sa Vice President. Umpisahan na po natin siyang pakinggan at panoorin. For knowing whether there's material or misdeclaration on the SALN. What I'm saying here, the observance of procedural due process. Going back to the complaint, as stated, this specific SALN were not attached. And when you say observance of procedural due process, ang tinatawag po doon, paano makakapagsagot yung isang respondent kung wala naman specific allegations doon sa mga iprinisintang SALN? We agree that we have compulsory processes to produce those documents relevant to this hearing. But the absence of giving opportunity to the respondent the right to be heard or to answer, and those specific allegations, it's not even a specific allegation because it was part of a broader allegations of unexplained wealth. Ako po ay isang abogado bago mambabatas. Ako po ay dumaan din sa napakaraming preliminary investigation. And kung magpipresenta tayo dito ng dokumento na hindi natin bibigyan ng oportunidad yung inaakusahan dito, then where is the procedural due process? That's why I'm saying, are we Honorable improving Garbin. the complaint? Or Honorable it is Garbin. better left to the impeachment court to present all these documents so that the respondent will also have the right to confront those evidence presented against her Notice is being given to her. and the right also to examine those specific SALN that allege misdeclarations of unexplained wealth. Honorable Garbin, I just want to state for the record that since the start of the presentation of witnesses and evidence, we've been sending notices to the Vice President, to the respondent, and as a matter of fact, even after every resource person, we are calling the Vice President to check if she is present so we can cater the opportunity to be heard that you are mentioning. Honorable Garbin, in as far as due process is concerned, Wala nga po pinapakita ebidensya. Fishing expedition. Hindi po tanga at bobo ang mga Pilipino. Lalong-lalo po ito pong si Representative Garbin. Isa po siyang abogado. Wala po kayong ipinipresentang matibay na ebidensya. Puro fishing expedition. Ito rin po ang sagot ni Senator Marcoleta, ni Paulo Marcoleta. Mga kababayan, ano po sabi ni Congressman Marcoleta sa ginagawa po nila? Ito po, pakinggan po natin, mga kababayan, ang mga ebidensya ay wala naman pong napatunayan. Ito po, pakinggan po natin siya. When a young fan politely asked Russ. Honorable Marcoleta, please understand that you are Madam not a Chair. member of the Justice Committee. You're allowed to manifest, but you cannot raise clarificatory questions to the Yes, ma'am, resource but person. I'm about to You may proceed. raise a manifestation, ma'am, about the SALN, ma'am. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point,
without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the Salen issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, Salens, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its Salen theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President, while the Ombudsman has an ongoing investigation before its office. The Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, Yan point po, of mga order. kababayan. There's a point of order. Siyempre po, ipagtatanggol po nila yan. Hindi po ba? Kasi nga po, pati po ombudsman, nagiging kasangkapan po dito po sa fishing expedition, na wala naman pong silang matibay na ebidensya para lang po masiraan ng Vice President, mga kababayan. At ipinupunto po rito ni Congressman Marcoleta na wala po ito doon sa proseso. At lalong-lalo po, wala po ito doon sa part ng impeachment. Wala po sa part of impeachment nila ito eh. Hindi po ba? At lahat po ay gagawin talaga nila. Dahil alam naman po natin na yan po yung naka-script na. Kahit po sabihin mo mga abogado sila, ay nagiging bobo po at tanga sila. Lalong-lalo po kung meron pong layunin talaga sila. Hindi naman po sa pagiging due process. Hindi naman po sa pagiging due process ang labanan dyan eh. Ang labanan po dyan ay pagpapabagsak. Para mapabagsak. Hindi po para sila'y mag-produce ng mga matitibay na ebidensya na makapag-i-impeach sa Vice President. Hindi naman po yan ang layunin nila. Dahil wala po sila noon na matitibay na ebidensya. Nakita nyo po mga nilalatag na mga testigo riyan. Unang-una na si Ramil Madriaga na napakahirap paniwalaan. Hindi po ba? Pagka si Ramil Madriaga ay na-cross-examine mo yan, patay kang bata ka. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa Senado. Tapos ito pong mga sinasabi po ni Congressman Garbin at ni Congressman Paulo Marcoleta. Pagka ito'y kinwestiyon mo sa Korte Suprema, itong mga pinaggagawang fishing expedition at mga wala na po sa rules of impeachment, mga kababayan, patay na naman po itong impeachment nilang to. Kukwestiyonin na naman ito. Mababasura na naman ito. Mga kababayan, saan ka ba naman nakakita? Ang dapat po na nagbibigay po ng sinasabi pong lahat ng ebidensya ay siya pa pong naghahanap ng ebidensya. Ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Pero ini-impeach na nila ang Vice President. Kaya nga po fishing expedition eh. Ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Dahil wala pa silang matitibay na ebidensya. At yung sinasabi pong AMLAC, hindi po ba? Yung SALN, wala pa rin silang matibay na ebidensya. Kaya nga po mga kababayan, napaghahalata po ang mga buhaya at mga maleta gang na ito o maleta gangs. Napaghahalata po masyado sila.
Masyado pong ginagawa nilang tanga at bobo ang mga Pilipino. Dahil po, maiksi na po ang panahon nila. Maiksi na po. 1 taon na lang po mahigit, mga kababayan. Kaya po, doble kayod na po sila. Kahit sino-sino na lang po ang kinukuha nila riyan para maging resources o sasabing testigo daw nila. Meron pa isa dyan, sundalong kanin, nasangkot din at involved sa issue ng maleta, pati sa ICC. Nakita nyo po mga kinukuha nilang mga sinasabing tatayong testigo at kinukuha na nila ng impormasyon para ma-impeach ang Vice President. Puro may issue, nakakulong, kidnap o ransom. At itong isa, sangkot sa maleta, ICC, sa buwatan, sa dating Pangulo. At inamin naman ni Boying yan. Kaya dito po mga kababayan, ito pong ginagawa po ng House Justice Committee sa pangunguna po ng napakahusay na nagtago ng asawa dahil may kaso ng pangmomolestya. Napakahusay po. Darating naman po ang panahon na itong mga tao na ito ay ipagsusulit din po ang kanilang mga ginawa. Lalong-lalo po doon sa itaas at lalong-lalo po pag napalitan na ang administrasyon. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo, Representative Paulo Marcoleta at Representative Garbin. Dahil po talagang kinu-question nyo at nilalabanan nyo ang bulok na sistema na umiiral ngayon sa House of Representatives. Mabuhay po kayo. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdefena. Shoutout po sa inyong lahat at thank you po at God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga kabayan. Bye-bye!